Sa kadiliman ng gabi, bumubulong ang mga kwento. Mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Mga lihim na itinatago. Dito sa kanlungan ng katatakutan, samahan kami sa bawat kwento ng kababalaghan. Liham ng Lagim. Compilation of true Filipino horror stories. Ang Diyos ng Aswang. Ang liham na ito ay nagmula sa kababayan natin na taga Batangas. Itago natin sa pangalang Delfin. Isang magsasaka na may katandaan na din. Ayon sa kanya, ang kwentong kanyang isasalaysay ay isa sa mga alaala ng kabataan niya na kailanman hindi na nawala sa kanyang isipan. Sa liham niya, ramdam ko ang takot at kaba sa bawat salitang kanyang isinulat. Narito ang kanyang salaysay. Ako si Delfin, 72 taong gulang na ngayon at buong buhay ko'y sa baryo ng San Roque ko iginunggol. Tahimik ang buhay dito, tipikal na baryong Pilipino, kung saan kilala mo ang bawat tao at halos magkakapamilya ang turingan. Ang pangunahing pamamaraan ng kabuhayan dito ay pagsasaka at pagpapastol ng mga hayop tulad ng kambing at manok. Noong una ay maayos naman at itatawid namin ang pang-araw-araw. Pero habang tumatagal ay pahirap na din ang hanap buhay. Dahil siguro ay sa edad ko na rin at kamahalan ng mga bilihin. Nais ko lang na ibahagi ang aking karanasan galing sa nakaraan na patuloy na gumugulo sa akin. Ito'y tungkol kay Aling Gloria. Ang babaeng halos hindi lumalabas ng kanyang bahay at palaging may kakaibang usap-usapan tungkol sa kanya. Nababalo siya ng misteryo at madalas siyang gamiting pantukso o panakot noon sa aming mga magkakaibigan. Noong mga panahong iyon ay kapansin-pansin ang pagkawala ng mga kambing at manok at minsan naman aso sa amin sa kalapit na barangay. Minsan nagiging sanhi ito ng mga away-away at hindi pagkakaunawaan ng mga tao. May ilan pa nga na pinagbibintangan ng pagnanakaw. Ang bahay namin ay may kaluyuan kung saan kami nagsasaka. Mahabang lakad muna ang gagawin bago makapunta at makauwi. Mangilan-ngilan lang ang nadadaanan na bahay dahil nga dekada 60 noon at kakaunti pa lang ang mga naninirahan. Isa na doon ang bahay ni Aling Gloria, isang munting kubo na nasa gitna ng palayan. Palaging sirado ang pinto ng bahay niya at napakadalang lang na lumabas ng matanda. Pabibilang ko lamang sa aking mga daliri ang mga pagkakataong iyon. Nakaupo lamang siya sa may pintuan niya at mo'y nagmamatiag lang at nakatingin sa mga dumadaan. Di ako sigurado sa edad pero si Aling Gloria ay matanda na kong pagmamasdan. Siguro nasa kaparehong edad na siya ng aking yumaong lola. Ngunit kahit na ganoon ay kapansin-pansin na siya'y malakas pa rin at maliksi. May isang pagkakataon nga na ako'y napadaan sa bahay niya nung ako'y pauwi sa amin galing sa sakahan. Napatagal ako doon dahil nagkapaglaro pa ang aking mga kaibigan pagkatapos ng trabaho. Mag-aalas 6 na noon at nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Siya'y nakaupo sa may pinto, naghahapi ng sinulit. Napasulyap ako at nagkatitigan kami, mata sa mata. Dumiretso lang ako ng paglalakad. Hindi ako mapakali dahil para bang may bumabagabag sa akin. O baka tinatakot ko lang ang aking sarili. Kaya't ako'y lumingon sa likuran. Nakita ko si Aling Gloria. Naglalakad patungo kung saan ako papunta. Dahan-dahan lang ang bawat yapak.
Nakakuba siya akong maglakad. Bagyang napatigil ang aking paghinga. Napakalakas ng tibok ng aking dibdib. Ni minsan na hindi ko pa siya nakitang naglalakad mismo. Walang tao sa paligid. Tanging hangin lang na dumadampi sa mga palay ang aking naririnig. Nang biglang, "Bata!" Pabulong na sambit. Napalingon ako at laking gulat ko na nasa likuran ko na si Aling Gloria. Napatakbo ko ng pagkabilis-bilis hanggang sa mapigtas ang aking tsinelas. Di ko inalintana. Dumiretso ako sa bahay at sinulubong naman ako ng aking nanay na may pagtataka sa kanyang mukha. Hindi ko na kunento dahil baka pagalitan lang ako dahil nga sa ginabi ako ng pag-uwi. Ilang buwan din ang lumipas at di ko nadatnan si Aling Gloria. Isang araw, nasa kalagitnaan kami ng anihan. Panahon iyon ng Oktubre, kung saan mahaba ang gabi at maikli ang araw. Minsan, nauwi kami sa bukid hanggang gabi na dahil sa dami ng gawain. Isang gabi, natapos ako ng mas huli kesa sa nakasanayan. Kasama ko sa Ising, ang matalik kong kaibigan. Habang pauwi kami, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang kuliglig, walang aso. Kahit ang hangin ay parang natutulog. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kagubatan, sa gilid ng palayan. "Narinig mo yung dolphin?" Tanong ni Ising habang hinihigpitan ang hawak sa kanyang itak. Tumango lang ako. May kaba sa dibdib, pero sinubukan kong maging kalmado. "Baka baboy ramo lang," sabi ko. "Hindi baboy ramo ang ganun. Mas malaki at parang mabigat ang yapak," sagot niya. Nagpasya kaming magkubli sa tabi ng isang punong mangga. Pinatay namin ang aming lampara at naghintay sa dilim. Ang kuluskus ay palapit ng palapit hanggang sa ilalim ng sinag ng buwan. Nakita namin ang isang anino. Ang nilalang na iyon ay hindi ordinaryo. Ang mga braso nito ay mas mahaba kaysa karaniwan. At ang mga kamay nito ay may matulis na kuko. Ang balikat nito ay kuba at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Parang nag-aapoy. Ang hininga ko'y halos tumigil na makita ko ito. Tumigil ito sa gitna ng bukid. Tila may inaamoy. Habang inaamoy-amoy ng nilalang ang hangin, ay biglang napatingin ito sa direksyon namin. Nanlaki ang mga mata ko at bigla akong napipi. Si Ising naman ay hinawakan ng braso ko. Pagkalamig-lamig ng kamay ni Ising, papatakbo na sana kami nang saktong may dumaan na grupo ng binatilyo. Kagagaling lang siguro sa pamimingwit. Kumaripas ng takbo ang nilalang. Takbong parang pusang malaki patungo sa kagubatan. "Delphin, baka si Aling Gloria yun?" Tanong ni Ising sa akin. Nagwalang kibo na lang ako dahil sobrang bigla. Umuwi na lang kami agad ni Ising at napag-usapan namin magkikita kami kinabukasan. Kinaumagahan, sinabi ko kay Ising na ipaalam namin ang aming nasaksihan sa aming manghihilot sa bayan. Pumunta kami kay Katasyo, ang pinakamatanda sa baryo, upang tanungin tungkol kay Aling Gloria. Sinabi niya sa amin na bago pa raw kami isinilang, may usap-usapan ng aswang ang pamilya ni Aling Gloria.
Ang kanyang ina raw ay isang mangkukulam na umano'y itinakwil ng mga taong karatig baryo. Dahil dito, namuhay ang pamilya niya nang hiwalay sa iba. Huwag na lang daw naming guluhin kasi hindi naman kami ginagambala. Ilang araw din ang lumipas at nagkasalubong kami ni Ising isang umaga. "Halika Delphine, may papakita ako sa'yo," kanyang sabi sa akin. Ako naman ay sumama dahil sa aking kuryosidad. Kami ay pumasok ng gubat. Mga ilang milya din ang layo. Napakaliblib ng lugar at kahit ako, naminadong palalakwatsa noon, ay hindi pa napupuntahan ang mga parteng iyon. Siguro ay dahil sa umaga pa at may itak kaming dala, kaya malakas ang aking loob. Napadpad kami sa isang malaking puno ng balete at laking gulat ko nang napansin kong may mga maliliit na buhok at buto ng hayop sa paanan ng puno. May altar ito na nakaukit at sa gitna ay may nakabalot na panyong itim. Napapaligiran ito ng mga figurang nakaukit. "Umalis na tayo, Ising. Kinakabahan ako," wika ko. Ngunit ayaw magpatinag ni Ising. Dapat daw ay sirain namin ang altar. Bigla niya itong hinampas ng itak at dali-dali ko namang sinuway. "Ihibang ka na ba? Mapapahamak tayo dyan sa pinaggagawa mo. Bahala ka dyan, iiwan kita." Pagkaalis ko'y sumunod naman agad si Ising. Habang kami paalis, bigla itong nahilo at nawalan ng malay. "Ising! Ising! Ayos ka lang ba?" Tila may masamang hangin na dumapo sa kanya. Kinabahan ako ng mga sandaling iyon. Hindi ko alam ang gagawin. Iiwan ko na lang ba siya dito? Hahanap ng tulong. Pero di ko kabisado ang daang pauwi dahil unang beses ko doon. Hinatak ko na lang ang aking kaibigan sa isang sulok at nagpakasakali magising siya maya-maya. Ang dahan-dahan na paglapit ng takip silim ay siyang bumabagabag sa akin. Nakakabaliw. Ni minsan ay hindi ko binitawan ang itak na aking daladala habang binabantayan si Ising. Kapansin-pansin, tila'y pagtahimik ng kapaligiran. Bilog ang buwan noon at kahit na gabi ay maaaninag pa rin ang paligid. Bigla akong nagulat nang may narinig akong kaluskos sa malayo. Sinundan ito ng mga yapak na tila'y nakaapak sa mga tuyong sanga. "May tao!" sabi ko sa sarili ko. Tatakbo na sana ako para humingi ng tulong nang mapansin kong si Aling Gloria pala iyon. Tuwid maglakad, animoy bumalik sa pagkabata. Bitbit niya ang isang kambing. Halatang patay na ito at warak-warak ang tiyan. Sa sobrang takot ko ay napayakap ako kay Ising. Hawak-hawak pa rin ang itak. Binantayan ko ang bawat galaw ni Aling Gloria. Nagtungo siya sa ilalim ng malaking puno ng balete. Nakita ko na parang may kinakausap. Para bang siya'y umiiyak. Mula sa kanyang bibig, narinig ko ang kanyang bulong. "Sino ang naglabas tangat sa iyo? Magbabayad ang may sala. Kunin mo ang aking alay. Huwag mo akong pabayaan." Habang sinasambit niya ito, ay biglang nagising si Ising. "Sino po
Sinubukan kong takpan ng kanyang bibig, ngunit ako'y huli na. Asan ako? Biglang gulat ni Ising. Napatigil si Aling Gloria. Dahan-dahan siyang tumingin patungo sa aming pinagtataguan. Sa kanyang tingin, alam kong hindi na siya tao. Ang kanyang mga mata'y punong-puno ng galit. Aking Diyos na minamahal, ito'y para sa iyo. Marahan niyang sinabi habang nakatingala. Bigla siyang tumakbo papalapit sa amin. At nung nasa aktong kami niya ay dadakmalin, ay biglang naglabas si Ising ng tinik ng bage. Sinugatan niya ito sa kamay. Napahiyaw si Aling Gloria. Sa sobrang sakit, ay para bang siya'y umiiyak. Para bang siya'y nalulusaw. Sa isang iglap, tumakbo siya palayo. Umalis naman kami agad ni Ising para magsumbong sa bayan. Pagkalabas namin ng gubat ay kapansin-pansin na parang may ilaw sa unahan ng palayan. At tila may usok na lumalabas patungong langit. Nasusunog. Sunog ba yan? Tanong ni Ising. Ngunit nang papalapit na kami, napagtanto namin, ito'y bahay ni Aling Gloria. May mga mangilan-ngilan na din na tao na naroon. Hindi na daw nila sinubukang sumulong sa loob kasi huli na ang lahat. Kinabukasan, kinausap namin si Katasyo sa baryo at kwento namin ang mga nangyari. Tumango lamang si Katasyo at nagpaalala na magdasal na lang palagi. Pagkatapos ng sunog ay wala nang natira. Tupok na tupok at puro apo na lang. Ngunit kapansin-pansin na walang anumang bakas ng tao o anumang buto na nanatili. Ilang buwan ang lumipas ay nagkasakit si Ising. Parati siyang nagkukumpulsyon at nawawala ng malay. Pinatignan naman siya sa doktor, ngunit sa kasamaang palad ay maagang yumao ang aking kaibigan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung si Aling Gloria ba ay nasama sa sunog o siya'y nakatakas man. Pero tuwing gabi, kapag naririnig ko ang kaluskos sa gubat, hindi ko maiwasang isipin. Baka nandyan pa rin siya, naghihintay ng tamang pagkakataon upang maghigante. Salamat po sa pagtanggap ng aking liham at sana po ay ma-feature sa inyong programa. Iyon lang po at maraming salamat. At dito po nagtatapos ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Maaari po kayong mag-submit ng inyong personal na kwento at karanasan sa email address na nasa description. Kung inyo pong nagustuhan ang aming handog, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Maraming salamat po.